mula kay PMC, Pinoy Mystery Channel mga tol, ang parusa sa China dumating na. Yan ang title mga tol. Ito, ayan ang parusa sa China dumating na. So panoorin natin to mga tol. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kaya Pinoy Mystery Channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Bansang China, pangalawa sa pinakamayamang ekonomiya sa buong mundo. May pinakamaraming pagawan at pabrika. Ang tinaguriang factory of the world na pinakamalaking exporter sa mga bansa. Tama. Isa ito sa pinakamabilis na umasenso sa Asia. At marami sa gobyerno ang naging milyonaryo. Tama. Subalit lumalabas ngayon sa balita ang paghihinagpis ng taong bayan dahil sa pagiging ganit sa salapi at kapangyarihan ng kinauukulan. Siguradong nadali mo PMC, yung tamang word. magugulat ka sa malalaman mo na ikinagigimbal ng marami ang hinaharap ng China dahil namimiligro ngayon ang ekonomiya ng bansa. Ito na ba ang parusa sa korap na rehimen? Biruin mo pati yung mga racket nila, di ba? Sabing ganun sa isang balitang napanood natin, international news to, dahil nga sa malalang korupsyon mga tol, yung mga racket nila imbis na rocket fuel ang laman tubig, o di ba? Birong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? The Great Collapse. Mga building na itinayo nila tapos abandonado. Hindi abandonado, wala talagang tumira. Kaila sa marami na ang pag-asenso ng China na nasaksihan sa loob ng maraming dekada ay maiuugnay sa ilang sektor sa bansa mula nang ito ay magbukas ng kalakalan noong taong 1978. Panahon na nagkakagulo ang mga miyembro ng Partido Komunista. Hinikayat ng Amerika at Europa si Deng Xiaoping na isali ang China sa international trade. Ang akala ng mga taga-kanluran ay magiging demokratiko ang China kung bibigyan ito ng pagkakataong makisalamuha sa kanyang mga kapitbahay. Mula sa mga kabukiran at sakahan, naging pagawaan ng mga lunsod at lumawak ang ideolohiya ng kapitalismo hanggang sa ang bansa ay nakaranas ng industrialization. Kaila sa marami na di tulad ng Pilipinas, bawal bumili ng lupa sa China. Pwede lang rumenta. Kung hindi ka makapaniwala, heto ang sabi sa mismong konstitusyon ng bansa. Ayon sa Artikulo 10, ang urban land at rural land ay collectively owned. O ang lupa sa mga probinsya at mga syudad ay kontrolado ng pamahalaan. So wala palang mga Chinese dito nagmamay-ari ng kanilang sariling bahay, no? Lahat sila nagre-renta, no? Kaya pala yung ibang mga Chinese na talagang may pera na, lumilipat na lang ng ibang bansa, at least doon they can own their own land, di ba? At sino ang pamahalaan sa China? Walang iba kung hindi ang Partido Komunista. Ayon sa konstitusyon, ipinagbabawal ang kahit sino na magbenta o bumili ng lupa o maglipat ng pag-aari nito. Sinabi din ng Reserve Bank of Australia noong 2015 na bago dumating ang 1980s, ang pamahalaan sa China ang developer at landlord sa buong bansa. O sila ang nangangasiwa sa lahat ng lupain. Pagdating sa mga bahay, pwedeng bumili at magbenta ng property. Pero noong una, sa mga syudad, yung mga kumpanya ang nagpapabahay sa kanilang mga trabahador. Madalas ay maliliit na kwarto sa pabrika o nagpapatayo ng mga siksikang dormitoryo para sa mga manggagawa. Pero noong dumating ang taong 1988, binago ng State Council ang regulasyon hinggil sa bahay at lupa. Pinahintulutan ng pamahalaan ang pagpapagawa ng mga matatayog na apartments at dito na sumibol ang mga kumpanya sa industriya ng real estate. Pagpasok ng mga taong 1990s, mas dumami ang lumuwas sa syudad upang magtrabaho habang palago ng palago ang ekonomiya ng bansa. Tuluyang lumakas ang mga sektor
At ang pinakamatindi ay ang real estate sa pangunguna ng kumpanyang Evergrande at Country Garden. Milyong-milyong mga taga-probinsya ang patuloy na lumuwas upang hanapin ang kanilang pangarap. Maraming mga negosyante nakakita ng oportunidad na magkapera ng malaki sa pagpapagawa ng mga tirahan. Oo nga naman, kailangan may paglalagyan yung mga lilipat mula sa malalayong lugar. Tama. Bukod sa Evergrande at Country Garden, sandamuka lang naglabas ang kumpanya habang pinautang ng mga bangko ang mamamayan para makabili ng sarili nilang property. Pero, ang lupa ay pagmamayari pa rin ng mga komunista. Meanwhile, a new report from the Joint Cybersecurity Advisory is warning that China's state-sponsored hacking group called Volt. Dala ng pag-usbong ng mga apartments at pagdami ng mga negosyo, yumaman ang pamahalaan ng China. Yung mga malalaking kumpanya ay nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Yung mga negosyanteng nagpapatayo ng apartments, nagbabayad din ng renta sa lupa. Bukod dyan, kadalasan mga miyembro ng partido ang nakaupo sa matataas na pwesto ng mga kumpanya. Siyempre, hindi na mawawala ang korupsyon at kickback sa munisipyo. Kaya Imagine mo na nga naman mga tol, di ba? Sa dami ng mga building at sa dami ng mga tao dyan, bilyon ng tao dyan mga tol, lahat umuupa sa gobyerno. Talaga yayaman ng gobyerno nila dyan, di ba? Balikan natin ang konti. kadalasan mga miyembro ng partido ang nakaupo sa matataas na pwesto ng mga kumpanya. Siyempre, hindi na mawawala ang korupsyon at kickback sa munisipyo. Kaya umulan ng limpak-limpak na salapi sa gobyerno. Pagdating ni Xi Jinping, nagpatuloy ang pag-asenso ng China at bumaha ng bilyones sa kita ang partido. Hanggang naging pangalawa ang ekonomiya nito sa buong mundo. Grabe, no? Kasi biruin mo nga naman, no? Sa sobrang dami ng tao dyan, mga tol, 10 ulit na mas marami ang tao dyan kaysa dito sa Pilipinas. Pero tayo, marami nagre-renta rito, mga tol, at yung iba, squatters, walang binabayarang renta, di ba? Nakikukuha lang ng lupa ng may lupa. Pero dito, yung ibang mga mamamayan, meron silang karapatang bumili ng lupa nila, papatayuan nila ng bahay at sila magpaparenta. Pero dito, yung gobyerno talaga nila, yung mga komunista talaga, nagpaparenta sa kanila. So, imagine mo bawat isang tao dyan nagre-renta sa'yo. Napakaraming tao dyan, 10 ulit na mas marami sa atin. Talagang yayaman ng gobyerno mo sa mga mamamayan mo pa lang, no? Labas pa yung napakaraming mga produktong ginagawa, mga tol, dito sa bansang to. Ano ang parusa sa China? Mga taong 2000, tuloy-tuloy ang pag-asenso ng bansa, kaya't pinayagan ng mga komunista ang mga institusyon na magpautang pa sa mga negosyante upang dumami ang negosyo at parentahan pa ng maraming lupa ang mga real estate para dumami rin ang pinatatayong mga apartments. Base sa kalkulasyon ng The Fortune, noong taong 2017, kumita ang Evergrande ng higit sa $2 bilyong. Wow. Tapos sa sumunod na taon, halos 4 na bilyon ang kinita. Wow. Sa taong 2019, $5.2 bilyong. Wow. At ang Country Garden ayon sa Business Insider, noong taong 2018 ay kumita ng halos $7 bilyong. Wow. Mantsakin mo gaano kalaki ang kinita ng mga komunista sa loob ng maraming dekada. Nalunod na sa salapi ang partido salamat sa real estate na may ambag na 20% sa GDP ng bansa. Isang pangarap na sa China lang natutupad hanggang sa dumating ang COVID-19. Diyan na nagsimula ang domino effect kung saan isa-isang nabawalang pinagkakakitaan ng partido. Una, huminto ang pagdagsa ng mga turista sa bansa. Tapos humina ang mga negosyo dahil sa mga mahigpit na lockdowns. Sumunod, sinabi sa South China Morning Post na dahil sa pandemya, halos kalahating milyong kumpanya ang nagsara sa China noong 2020. Kasama sa bumagsak ay ang dalawang pinakamalaking real estate, ang Evergrande at Country Garden. Grabe, no? Isa-isang bumagsak ang mga dating nananamasang sektor. Sa Travel Weekly Asia, bumagsak ng 75% ang industriya ng hotel sa China. Taong 2023, sinabi ng Nikkei Asia
na bumaba ang bilang ng mga investor sa China na mula sa ibang bansa. Sa katunayan, inulat sa AP News na nag-aalisan sa China yung mga namumuhunang dayuhan. Sa DW, mula taong 2020 ang export ng China ay pinakamahina. Ganon din sa Financial Review, inulat na bumagsak ang kalakal ng China. Binalita rin ng Business Insider na bumagsak na talaga ang ekonomiya ng bansa dahil sa paghina ng mga paggawan. Totoo na bagsak naman ang ekonomiya ng maraming bansa, pero sa China, sobra sa 1 bilyon ang kakanlungin ng pamahalaan. Walang duda na maraming nakatagong pera ang Partido Komunista sa mga offshore accounts nito at hindi ito basta-basta maghihirap. Gayunpaman, ang kinatatakot ng partido ay ang pag-aalsa ng taong bayan dahil sa kung magkakaganon, pwede silang mapatalsik sa pwesto. Kaya naman noong 1 taon, nagsulong ng batas ang mga komunista na ipinagbabawal ang pagpuna sa pamahalaan. Wow. Binanggit na bawal ang mga pahayag na nakakasakit ng damdamin ng partido. Bagamat mayroong mga nagreklamo sa bagong batas, huli na ang lahat. Desidido ang mga komunista na pagtakpan ang mga masasamang nagaganap sa China ngayon, lalo na ang pagbagsak ng kanilang ekonomiya at paghihirap ng taong bayan. Yan ang problema kapag komunista ang bansa mo, no? Wala kayong demokrasya. So wala kayong karapatan para magsalita o pumuna. Sa kung nahihirapan ka na against doon sa sinasabi ni Chu Laurel, etong China daw ang totoong demokrasya, my goodness. Iban man ng partido ang mga nagsasalita laban sa kanila. Lalabas at lalabas sa balita ang paghihinagpis ng tao. Katulad ng mga nawala ng tahanan, mga nawala ng trabaho at hanap buhay, mga walang pambayad sa renta, at yung mga nagbayad pero hindi nakuha yung apartment nila. Dahil sa sobrang dami ng apartments na bakante ngayon sa China na hindi maibenta, kaya nitong ibahay ang lahat ng pamilya sa buong Pilipinas. Mantsakin mo ang domino effect nito sa ekonomiya at sakit sa ulo ng mga mamamayan. Kaya sinabi sa Asia One na ang bilang ng nagpapakamatay sa China ay isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Marahil isa itong parusa sa pagkagahaman ng kanilang pamahalaan. Ay, nako. Anong aral ang mapupulot dito? Napakaganda ng simula, pero sa huli ay plakda. Ito ang nararanasan ngayon ng China dahil sa kagagawan ng pamahalaang komunista. Madaling masilaw sa pera ang gahaman sa salapi. Kahit may piligong malaki, patuloy ito sa pagsungkit. O sadyang wala nang pinapansing iba, may nakikita mang patibong, wala na talagang paki. Hindi na nakontento sa pag-asenso pati kaluluwa ay pinagkanulo. Tama. Hanggang ang buong bansa ay naghihinagpis kahit kauri ay natitiis. Ang kanilang pagkaganit ang siyang nagpataw ng parusa sa sarili nilang mga kalahi. Diba? Sila mismo na nahihirapan sa sobrang ganid ng ginagawa nila. At ganito sila kadesperado mga tol. Kaya yung buong South China Sea, kabilang na doon ng West Philippine Sea, hindi talaga nila pakakawalan yan. Buksan mo ang iyong isip. Alright mga tol, ikaw bilang isang Pilipino, bilang isang tao, ano masasabi mo ngayon dito sa kalagayan nangyayari ngayon sa bansang to? Diba? Ayan, malinaw na ipinaliwanag sa atin ni PMC yung mga nanggaganap nangyayari sa kanila. No, nagbila sila naglabas ng batas, no? Bawal magsalita, bawal pumuna. Grabe, no? Ganun sila, ganun katindi, mga tol. So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.